Magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada ang Grupong Manibela mula August 14 hanggang 16. Kaugnay niyan, makakausap natin si Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po, Yusek. Ay, good morning, Susan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Okay. Yusek, sabi ho ng Manibela, kung walang maayos na direktiba mula sa Malacanang DOTR o LTFRB kaugnay sa mga chuper at operator na hindi pa consolidated, itutuloy nila ang strike. May direktiba po bang binubuo ang inyong tanggapan tungkol dito, Yusek? Alam mo, hindi na natin naiintindihan yung direktibang sinasabi po, no? Pero it's very clear, klaro po sa media, klaro po sa mamamayan, at klaro po sa sektor ng transportasyon. Tapos na ang consolidation, April 30, very successful, 83%. Tuloy ang programa, nagsalita muli yung ating Pangulo the other day. DOTR, LTFRB, tuloy-tuloy po yung ginagawa namin sa programa. Yung sektor ng transportasyon ay tuloy ang usapan, tuloy ang paggalaw. So wala po kaming naisip kung anong direktiba po ba yung nami-mention. Klaro po is tuloy po ang programa ng ating pamahalan para sa ating mga commuters po. Yusek, sa ilang buwan na pinatutupad yung PUV Modernization Program, may nakikita ba kayo na dapat baguhin o ayusin pa? I definitely, hindi perpekto yung ating programa. In fact, the past year, tuloy-tuloy yung usap, even sa Congress, sa Senado, sa Kongreso, ilang beses po kami nag-iikot at nakakausap po yung sektor ng transportasyon at marami na po kami na pag-usapan, marami na rin po tayong na-improve at we expect more things to maybe crop up. But ang importante po sa nakikita namin, base sa the past year, things that were raised, were addressed, kaya po nating ayusin, pagandahin pa po lalo yung ating programa. Because sabi ko nga, hindi po perpekto yung programa, pero yung maganda po dito is embrace na po to ng napakalaking bahagi ng mga sektor natin dito sa transportasyon po. Apo, Yusek Ortega, yung mga ruta ho ng jeep, may mga nare-report ba rin ba sa inyo kung may mga ruta na kulang o kaya walang dumadaan ng mga jeep? Therefore, pagka ganyan, maapektuhan yan yung ating mga commuters. So far, kumusta ho yung mga natatanggap niyong report? Alam mo, ang pinaka-critical was the April 30 deadline. Doon namin tiningnan yung mga ruta kung may mga ganong problema. And that was months ago, April 30. And it's nice and it's good to know and to say na wala pong ganong klaseng problema. Siguro po kung susulpot po yun, yung mga araw na may mga welga or meron po mga rally, doon po talaga nagkaka-effect yun sa certain routes lang naman. But it's safe to say na maayos po yung transition natin dito sa bago nating patakaran sa ating transportasyon. On normal days, wala hong problema doon sa lahat ng ruta ng jeep. Wala naman po. Apa. Naku, Yusek, hindi na matapos-tapos yung issue tungkol dyan sa modernization program. At mula po sa sitwasyon ngayon, saan na ba patungo? Ano ho ang mga susunod na bahagi ng programa? Akala natin, nung nagtapos na yung deadline, okay na. Pero eto na naman ho tayo ngayon. Parang meron na naman tayong kinakaharap na mga issue dyan. Ano susunod na bahagi ng programa nito, Yusek Ortega? Yeah, just to be clear, yung programa po ay okay, tumatakbo. Yung proseso po, gumagalaw po tayo. It's just unfortunate po, may natitira na lang po, 2 grupo na lang naman po yung natitira. At it's clear na hindi nila tanggap-tanggap yung pinaka-ruling po natin, consolidation. Kaya nga po sila pumunta na sa Supreme Court, diba? So siguro, it's best na maghintay na lang po sila sa kanilang kaso sa Supreme Court. So ngayon, nasa next stage tayo, yung route rationalization, pinapaganda po, inaayos po natin, usapin with LGUs para malaman natin kung gaano karami ang sasakyan, para wag sobra, wag kulang. So that will take mga 2 years pa po to. But then later on po, tuloy naman yung pag-modernize ng vehicles, pero that will take a few years pa from now. Pero as of now, tuloy po yung tinatawag na capacity building. Pinapalakas po natin yung mga kooperatiba through seminars. Fleet management, financial management, labor laws, pati yung disiplina nila sa kalye. So the program is 100% po tuloy-tuloy, pero open po kami lagi for any concern na sumulpot po para naman hanapan natin ng solusyon. Okay, maraming salamat po, Yusek Andy Ortega, and we'll keep in touch. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po.
Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.